Hi mga Lods! Salamat sa mga laging sumusuporta sa channel natin. Naisip ko na magpa-raffle sa inyo para naman ganahan kayo lalo. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-comment, share, at like sa mga video na lalabas simula August 1. Pagdating ng August 30 ay pipili ako ng random video na nilabas ko sa buong August at doon ako kukuha ng 6 na mananalo. Makakakuha ng 200 Gcash ang 5 mapipili at ang isang maswerte naman ay makakakuha ng 500 Gcash. Pause nyo na lang ang video kung gusto nyong makita ng maayos ang raffle. Salamat ulit at balik na tayo sa video. Hindi alam ni Gang kung ano ang nangyayari dahil bigla na lang sumigaw ng sobrang lakas si Gim. Nung tinignan siya ng ating bida ay hindi nito alam kung ano ang iisipin dahil parang may kakaibang nangyayari dito. Habang pinapakita ang nangyayari sa siraulo ay tinanong ng tatay ni Hill ang doktor sa alaala kung kakayanin ba ng kanyang anak ang blood circulation phase. Nagulat ito nung seryosong sinabi sa kanya ng matanda na hindi niya ito kakayanin. Pero, pag sinwerte daw siya ng sobra ay pwede siyang bumalik sa normal niyang katawan. Hindi daw niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya pag nangyari iyon dahil ito daw ang ginagawa ng ibang mga martial artist para maabot ang pagiging isang absolute one. Pero ayon sa mga sabi-sabi, pag naging matagumpay ang isang tao sa prosesong iyon ay magkakaroon sila ng sobrang lakas at ang tawag doon ay realm of energy modification. Nung napatingin naman ang ating bida sa bagong heel ay napangiti ito ng kakaiba at sinabi na grabe ang blood loss na nilalabas nito patungo sa kanya. Napansin agad nito ang buhok ng siraulo at hindi nito alam kung bakit ito naging puti. Nakita na rin ito mismo ng kanyang kalaban at sinabi sa kanyang sarili na kakaiba ang kanyang nararamdaman. Sinipa nito ang kanyang sandata sa lapag para kunin ito at sinabi na parang merong kakaiba. Para masubukan ang lakas na kanyang nararamdaman ay inatake nito ng mabilis ang ating bida. Makikita natin na nasira ang bahagi ng tinatapakan ni Gang ng dahil dito pero buti na lang ay hindi niya ito tinamaan dahil madali lang niya itong naiwasan. Pero dahil doon ay sinabi ng siraulo sa ating bida na nakikita daw niya ng klaro ang lahat ng kanyang kilos. Kaya kahit nasa likod niya si Gang ay inatake pa rin niya ito kahit hindi tumitingin sa kanyang direksyon. Napansin ng ating bida ang kakaibang lakas ng siraulo pero kahit na ganun ay swabe lang nitong naiwasan ang kanyang ginawa. Tumingin ito sa ginawang damage ni Hill sa puno kaya ginamit agad niya itong pagkakataon para umatake. Pero, hindi na natutuwa dito si Gang kaya mabilis agad itong yumuko para umiwas. Aatakihin na sana nito ang siraulo pero hindi tumigil ang kanyang kalaban sa mabilis na pag-atake. Pero, hindi pa rin ito umiepekto sa ating bida dahil makikita natin na kahit gaano ito kabilis ay iniiwasan niya ang mga ito ng isa-isa. Pagkatapos noon ay sinubukan munang lumayo ni Gang sa kanyang kalaban para kumalma. Makikita natin na nag-iba na talaga ang lakas ng siraulo dahil nag-iwan ang mga atake nito ng malalaking butas sa pader. Natawa naman sa kanya si Hill dahil napansin nito na umiiwas lang daw siya ng parang daga. Dahil doon, naghanda ito ng isang malakas na skill at sinabi kay Gang na yun naman daw ang subukan niyang iwasan. Pagkatapos ng kanyang ginagawa ay ginamit nito ang kanyang skill na Wind and Earth Whirlwind papunta sa ating bida. Hindi naman agad nakapag-react ang ating bida sa ataking iyon dahil masyado daw itong mabilis. Kaya, hindi na niya ito iniwasan at ginamit na lang ang isa sa kanyang mga skill. Harap-harapan itong sinalubong ang skill ni Hill kaya makikita natin na tumama ito ng direkta sa kanya. Nung nakita ng siraulo ang kanyang ginawa ay inisip nito na hindi na mabubuhay doon ang kanyang kalaban. Akala daw niya ay malakas na siya dati pero ibang-iba na daw siya ngayon. Ito daw siguro ang totoong lakas ng katawan ng kanyang kapatid na si Do Gim. Natigil naman ito sa kanyang iniisip at nanlaki ang kanyang mga mata nung nakita niya na nakaupo doon ang ating bida. Hindi ito makapaniwalang natigil ito ni Gang gamit lamang ang kanyang kamay kaya inisip nito na gumamit siguro siya ng isang anti-blow skill. Natuwa naman doon ang ating bida dahil ngayon lang ulit nito naramdamang na namanhid ang kanyang kamay nang dahil sa isang atake ng kanyang kalaban.
Hindi masyadong natuwa doon si Hill dahil parang kasing edad lang daw nito ang kanyang kapatid na si Gim pero isa na agad itong martial arts master. Kaya, titignan daw niya kung hanggang saan ang kakayanin ni Gang pag nilabanan niya ito ng seryoso. Napabuntong hininga naman bigla ang ating bida at sinabi na parang nanghihinayang siya. Meron daw talagang mga malalakas na tao sa martial arts world kaya nakinig na lang daw sana siya sa gusto ng kanyang master dati. Lumipat naman sandali ang ating istorya kay Yeri dahil pinilit na nitong lakarin ang natapilok niyang paa. Napalingon nito sa kanyang likod dahil narinig nito na nakikipaglaban pa rin doon si Gang. Napabuntong hininga ito dahil inisip niya na parang matagal siya ngayon kesa sa normal niyang mga laban. Tinuloy na nito ang kanyang paglalakad at sinabi alam naman niya na hindi mapapahamak doon ang ating bida. Pero, ayon sa kanyang mga nakikita ay parang lumalaban daw sa kanya kahit papano ang siraulo. Bumalik naman na ito sa dalawa at makikita natin na napunta na ang kanilang laban sa loob. Kahit doon ay nakikita natin na parang mas nakakalamang sa kanilang dalawa si Hill. Tinamaan nito ng isang solidong atake ang ating bida kaya tumalsik ito ng malakas sa isang bahay. Dahan-daang naglakad papunta sa kanya ang siraulo at tinanong kung hindi ba talaga niya sinasadyang lumaban. Iyon lang daw ang nakikita niyang rason kung bakit ganun siya kumilos o kaya naman ay defense lang talaga ang kanyang alam na martial arts. At dahil nagsasawa na si Hill ay sinabi nito kay Gang na kahit nagugustuhan nito ang kanilang laban ay kailangan na niya itong tapusin. Pero bago niya ito gawin ay tinanong muna nito ang ating bida kung ano ang kanyang clan. Nakakaloko nitong tinanong kung meron pa bang mga tao doon na kasing lakas niya at kung sasabihin nito kung saan sila namamalagi ay hindi daw siya nito papatayin. Dahan-dahan namang tinaas ni Gang ang kanyang ulo para tumingin sa direksyon ng siraulo at nakangiting sinabi na yun din daw ang gusto nitong itanong sa kanya. Hindi makapaniwala si Hill nung tumayo ang ating bida at sinabi na lagi daw siyang nahihirapang patulugin ang kanyang mga kalaban nang hindi sila napapatay. Pero, kakaiba daw sa kanila si Hill dahil bigla na lang daw itong lumakas ng bigla-bigla. Pero, alam naman na daw ni Gang kung gaano talaga siya kalakas dahil kanina pa niya nararamdaman ang kanyang mga atake. Pinunasan nito ang dugo sa kanyang mga labi at nakangiting sinabi sa siraulo na tatapusin na niya sa wakas ang kanilang laban kaya bring it on daw. Seyosong pumorma si Hill at sinabi na hindi daw ata naiintindihan ng ating bida ang nangyayari. Hindi pa nito nakikita ang lahat ng kanyang lakas dahil pinaglalaruan lang daw nito ang kanyang kalaban. Hindi naman nagulat doon si Gang dahil alam daw niya na hindi ginagamit ni Hill ang lahat ng kanyang lakas para hindi siya mamatay dahil kailangan pa nitong malaman kung ano ang kanyang clan. Kaya, kung gusto talaga niya itong malaman ay kailangan na daw niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas simula ngayon. Bigla namang naglabas ng malakas na aura ang kanyang kalaban at sinabi kay Gang na sinayang daw niya ang huling tsansa niya para magmakaawa para sa kanyang buhay. Kung gusto na daw talaga niyang mamatay ay pagbibigyan na nito ang gusto ng tabachoy na yun. Pinaikot-ikot nito ng mabilis ang kanyang sandata at sinabi na tatadteran daw nito ng sobra ang ating bida. Pagkatapos noon ay bigla na lang nagkaroon ng malakas na hangin pero hindi naman nangamba doon si Gang dahil nakatayo lang ito habang nakatingin sa ginagawa ng kanyang kalaban. Nung handa na ang siraulo ay sinabi nito na ito daw ang 13th spear skill na kanilang pamilya na Total Annihilation. Nung nakita na ng ating bida na mabilis nang pumupunta sa kanya ang skill ay makikita natin na meron na itong ginagawang kakaiba. Sinuntok nito ng malakas ang lapag at makikita natin na bigla na lang umangat ang isang napakalaking parte nito para hamarang sa kanya. Hindi naman nakita ni Hill kung ano ang nangyari kaya pagkatapos ng kanyang ginawa ay tumingin agad ito sa direksyon ng ating bida. Nung wala siyang nakita doon ay inisip nito na wala na siguro ang tabachoy o kaya naman ay naglaho na talaga ito nang dahil sa lakas ng kanyang ginawa. Nagulat si Hill nung bigla na lang siyang may nakitang kakaiba na nangyayari sa direksyon ng ating bida. Nung lalo itong lumakas ay doon na inisip ng siraulo kung ano kaya ang nangyayaring iyon. Dahil hindi na gustong patagilan pa ni Gang ang nangyayari ay ginamit na nito ang kanyang patch and skill na Black Tornado.
Makikita naman sa mukha ng siraulo ang gulat dahil narinig nito na binanggit ng Tabachoy sa kanyang harapan ang isang patient skill. Inisip nito kung paano naman daw nagagamit ng kanyang kalaban ang skill ng matagal nang nawala na Absolute One. Natigil naman ito sa pag-iisip nung napansin niya na parang lalo nang lumalakas ang nangyayari. Dahil doon ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya magpapatalo ng basta-basta. Ginamit nito ang kanyang skill na Wind and Earth Cross Blow papunta sa ating bida dahil inisip nito na kaya niyang kontrahin ang kanyang ginawa. Naputol nito ang mga buhawi pero wala itong naging epekto dahil umikot lang ulit ito ng malakas. Dahil nakita ni Hill na parang lalo lang itong lumakas ay sumugod na ito papunta sa ating bida. Nagulat ito nung nakita niya doon si Gang na nakatayo lamang at parang walang ginagawa. Kaya, sinubukan agad itong atakihin ng siraulo gamit ang kanyang sandata. Dahil sa lakas ng hangin ay hindi ito tumama ng diretso kay Gang at makikita natin na bumaluktot ito. Dahil sa gulat ay hindi nito napansin na napunta na agad sa kanyang harapan ang ating bida. Gamit ang dalawang kamay ay sinampal nito ng sabay ang mukha ni Hill at ginamit ang kanyang airbreaker skill. Dahil sa lakas ay nasira ng puwersa nito ang lahat ng malapit sa kanila at narinig ito sa buong village. Makikita natin na narinig na naman ito ni Yeri pero wala na ito masyadong pakialam kaya sinabi lang niya na mukhang tapos na ang kanilang laban. Bago ito bumalik kila Gang ay pinakita muna dito ang nangyari sa buong paligid. At dahil sa ginawa ng ating bida kay Hill ay nahulog na ulit ito sa lapag ng pang-ilang beses. Tinignan nito ng mabuti ni Gang dahil inisip niya na yun na daw talaga siguro ang pagtatapos ng kanilang laban. Habang nawawalan na ng malay ang siraulo ay bigla nitong naisip ang kanyang mas nakakatandang kapatid. Sinabi nito na simula bata pa lang sila ay iniidolo na niya ito. Isa daw siyang genius dahil nalampasan agad nito ang talento ng kanilang tatay sa edad pa lamang na 15. At kahit ganun ay isa pa rin itong humble na martial artist at maganda ang pakikitungo kahit kanino. Siya daw ang pride ng kanilang tatay at ang nag-iisang pag-asa ng Wind and Earth Clan. Maganda rin ang pakikitungo nito sa kanila ng mas nakababata niyang kapatid dahil lagi sila nitong inaalagaan. Kaya, hindi daw niya alam kung ano ang rason kung bakit bigla na lang itong nabaliw. Ang naiisip lang niyang rason ay ang nangyari sa kanila ng kanilang nanay nung inatake sila ng isang grupo ng bandits at namatay ang kanilang ina nang dahil doon. Pagkatapos kasi ng trahedyang yun ay naging isang baliw na bloodthirsty killer na ang kanyang kuya. Nung una, ang target lamang niya ay ang mga grupo ng bandits na nanggugulo sa iba't ibang lugar. Pero, nung tumagal-tagal na ay pinupuntahan na nito ang mga sikat na martial artist at warrior sa buong mundo para patayin ang mga ito. Dahil sa sunod-sunod niyang ginagawa ay nakilala na ang bloodthirsty murderer sa martial arts world. Pero, bago pa malaman ng mga tao kung ano ang totoong identity ng mamamatay tao na iyon ay natigil na ang kanyang ginagawa. Dumating na rin kasi sa kanilang tatay ang balitang yun kaya siya na mismo ang pumihil sa ginagawa ng kanyang anak. Dahil mas malakas pa rin ito kesa kay Hill at meron pa rin namang respeto sa kanya ang binata ay hinayaan lang niya ang parusa sa kanya ng kanyang tatay. Pagkatapos ng ilang buwan ay nakita naman nila na bumalik na sa dati si Hill kaya bumalik na ulit ito sa normal niyang buhay. Habang naglalakad sila ng kanyang kapatid ay bigla na lang nitong sinabi kay Gim na kailangan niyang mas lumakas pa. Wala daw kasing katuturan ang pagiging isang warrior at ang salitang loyalty kung hindi niya ito kayang panindigan gamit ang kanyang lakas. Ngumiti ito sa kanyang kapatid at sinabi na kailangan niyang lumakas ng sobra kung gusto niyang protektahan ang kanilang pamilya at ang mga bagay sa kanyang paligid. Nag-usap lang sila nang nag-usap sa kwarto ng kanyang kuya at pagdating ng gabi ay tinanong nito kung pwede ba na doon muna siya matulog. Wala naman itong problema kay Hill kaya pagdating ng madaling araw ay makikita natin na mahimbing nang natutulog doon ang si Dogim. Dahil naririnig nito na merong kinakausap ang kanyang kuya ay unti-unti itong nagising. Hindi napansin ni Hill na nagising ang kanyang kapatid kaya tuloy pa rin ito sa kanyang kinakausap at sinabi nito na tapos na siya sa dati niyang buhay dahil hindi na daw siya papatay ulit.
Sinusubukan niya itong pigilan pero ang sarili pala niya ang kanyang kusap at sinabi nito na kailangan na niya itong patayin dahil habang nabubuhay ang lalaking iyon ay hindi siya magiging malaya. Siya daw ang rason kung bakit namatay ang kanilang nanay dahil sa kagustuhan nitong gumanda ang tingin sa kanila ng mga tao. Sinabi pa nito na pag napatay na niya ang kanyang tinutukoy ay pwede na daw siyang bumalik sa normal niyang buhay. Nakontrol naman ito ni Hill kaya nag-iba bigla ang itsura nito at pinatahimik ang kanyang kausap. Maliwanag itong narinig lahat ng kanyang kapatid kaya makikita natin na hindi ito makapaniwala. Naramdaman ni Hill na merong kumilos sa kanyang likod kaya mabilis itong lumingon sa direksyong iyon. Pero, hindi naman ito nahalata ang kanyang kapatid dahil tumalikod agad ito at nagpanggap pa rin na natutulog. Habang nakahiga ay iniisip nito na nagkamali pala sila tungkol sa kanyang kuya. Akala nilang lahat ay bumalik na siya sa dati niyang pagkatao pero dahil sa kanyang nakita ay napagtanto nito na mas lumala pa pala siya kesa dati. Naisip na rin nito na kilala niya ang kanyang sinasabi at ang target nito ay ang kanilang tatay. Pagdating ng umaga ay maririnig doon na niyayaya ni Hill ang kanyang tatay para sa isang instructional sparring. Gusto daw kasi nitong matutunan ang secret skills ng kanilang pamilya galing mismo sa kanya. Tinignan naman ng maigi ng matanda ang kanyang anak at dahil mukhang wala naman itong balak ay pumayag na rin ito. Meron pa siyang lakad kaya umalis na rin ito at sinabi na pumili na lang siya ng petsa at oras at sabihin ito sa kanya ng mas maaga para magawa nila ito ng maayos. Dahil ayon sa kanyang mga plano ang nangyayari ay makikita natin na napangiti ito ng masama habang nagpapalam ng maayos sa kanilang tatay. Doon na nakita ni Gim na baliw na talaga ang kanyang kapatid at kailangan na niya itong sabihin sa kanilang tatay bago pa niya ito mapatay. Pero, kung ano-ano ang pumasok sa kanyang isip katulad na lang kung totoo ba ang kanyang mga narinig at kung maniniwala kaya sa kanya ang kanilang tatay. Inisip nito na kung mas malakas lang daw sana siya ay meron siyang magagawa mismo para pigilan yun. Naalala ni Gim na bago mag-umpisa ang araw ng kanilang sparring ay namatay na ang kanyang kapatid ng dahil sa lason. At ang alam daw niyang pumatay sa kanyang kuya ay ang kanilang uncle. Narinig kasi ni Gim na binigay nito ang lason sa kanilang tatay at sinabi na kung sino ang iinom nito ay bigla na lang mamamatay. Tinanong naman siya ng kanyang kapatid kung bakit siya meron ito pero tumawa lang ito at sinabi na isa daw itong sekreto. Ayon kay Gim, siya lang daw ang nakakaalam na ang kanyang uncle ang pumatay sa kanyang kapatid dahil siya lang ang nakakita sa pangyayaring iyon. Kaya daw niya ito gustong patayin ay dahil masyadong malala ang kanyang mga ginawa at isa daw itong tinik sa kanilang lalamunan. Nakita nito na tinabi muna nila ang lasong yun sa cabinet ng kanyang tatay pero nagulat ito nung bigla na lang niyang napansin na merong kumuha dito. Bigla na lang pumasok sa kanyang isip na hindi pala niya nakita ang kanyang uncle na ginagawa mismo ang lason. Nung nakita rin niyang nagsasanay ang kanyang kuya ay naisip nito na hindi iyon ang kanyang memorya. Pagkatapos noon ay tumingin ng masaya si Hill sa memoryang iyon at tinanggap ang inuming inaabot sa kanya. Pagkainom niya dito ay bigla na lang itong ngumiti ng konti at nagbuntong hininga. Nakangiti nitong sinabi sa kanyang kausap na hindi niya ito inaasahan pero masaya daw siya dahil naisip nito na siya mismo ang pumihil sa kanya. Habang tumutulo ang dugo sa kanyang ilong at bunganga ay nakangiti pa rin itong sinabi na hindi niya kailangang mag-alala at huwag daw siyang maawa sa kanya. Nung nahulog ito sa lapag ay makikita natin na ang kausap pala nito ay ang kanyang kapatid na si Gim. Hindi nito alam kung ano ang nangyayari dahil habang nakikita niya na umiiyak ang kanyang tatay dahil wala na ang kanyang kuya ay sinasabi nito na hindi iyon totoo. Isa daw kasinungalingan ang mga alaala na nakikita niya dahil hindi daw siya ang pumatay sa kanyang kapatid. Tumingin ito sa kanyang uncle at pinipilit pa rin ito na siya daw ang pumatay sa kanyang kuya dahil hindi niya ito gusto. Pagkatapos noon ay bigla na lang bumalik sa kasalukuyan ang ating storya at narinig ni Gim na merong nagsalita sa kanyang gilid. Tinanong nito sa kanya kung bumalik na ba ang lahat ng kanyang memorya. Pero, bago pa ito makasagot ay sinabi ng nagsasalita na hindi naman pala ito nawala dahil alam talaga niya na siya ang pumatay sa kanyang kapatid.
Tinago lang daw niya ito sa kanyang isip dahil hindi niya ito gustong aminin sa kanyang sarili. Sinabi din nito na ang kanyang nakikita ngayon ay siya. Kaya daw kamukha ng kanyang kuya ang kanyang imahe ay gusto daw kasi nitong maging kasing lakas si Hill. Pero, gawa-gawa lang ito ng kanyang isip dahil siya daw talaga ang lalaking iyon na kinulong niya sa kanyang memorya. At sa ayaw daw niya at sa gusto ay nandoon na talaga siya sa kanyang memorya kahit na anong mangyari. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lang itong nawala sa paningin ng lalaki. Doon na niya napagtanto na totoo nga siguro ang kanyang mga nakita at narinig kaya bigla na lang tumulo ang kanyang luha nang hindi niya sinasadya. Para malabas ang ibang sama ng loob ay narinig sa buong paligid ang napakalakas niyang sigaw. Napalingon naman sa direksyong iyon ang ating bida at inisip na mukhang nagising na naman ang kanyang kalaban. Pero, bigla na lang itong tumakbo palayo at sinabi na wala daw siyang naririnig. Sawa na kasi siya sa hindi ma-knockout na lalaking iyon at kailangan pa daw nilang umuwi ni Yeri sa kanila.